Ayan. Saan ang inyong mountain na tinatawag? Sa loob ng kwarto. Anong ginagawa? Nag-review, nag-aaral. Tayo din, ang bawat sa atin, meron din po tayong tinatawag na kabundukang mataas, kung saan doon natin gustong makaniig ang ating Panginoon. Gusto nating makaniig si Lord. Ito ba ngayon, yung lugar na ito, kinukonsider ba natin ito parang mountain natin? Kasi dito, kinakaniig natin si Lord. Diba? Kinakatagpo natin dito si Jesus. Bukod sa ating mga classmates na nandito, sa ating mga kaibigan, kaya tayo nandito kasi gusto natin katagpuin si Lord Jesus. Diba? Kaya tayo nandito. Yan. So, tayo ay tumahimik doon sa ating pakikipagniig kay Lord. Para marinig natin at maranasan natin siya sa ating buhay. So, ang pinaka-main event po doon sa panahon yun ng pag-akyat nila ay yung pagbabagong anyo ni Jesus Christ. At sabi nga po, the most unusual experience, yung transfiguration. At ano nga ba ang purpose ng transfiguration, yung pagbabagong anyo ni Jesus Christ? Isa daw po doon is to reveal the heavens glory. Yung kaningningan ng kalangitan ay bumaba. Para po may strengthen yung ministry na ginagawa ni Jesus Christ. Lalo na yung kanyang preparation sa kanyang great ministry. At yun po ay ang pagdadala noong krus. At gayon din, to strengthen yung mga disciples na kasama niya. Kasi marami din pong ipapagawa sa kanila si Lord. Alam nyo, napakaganda, lalo sa inyong mga bata. Kaya tayo nag-aaral kasi training ground natin to. Inihahanda tayo. Diba? Magiging future president kayo. Diba? Magiging future na businessman, businesswoman. Ano pa? Magiging tagapamahala kayo ng SM. O kaya may-ari ng SM. Siyempre, hindi na Shumard ang pangalan. Ibang S na, ibang SM na. Sarili na yung pangalan noong gagawin natin. So, inihahanda tayo ni Lord. Mayroong preparation. Diba? Mayroong preparation. Parang sa ating, bago tayo magkaroon ng examination, anong ginagawa? Ang teacher ay naghahanda ng mga lesson para ipagkaloob o ibigay. Tayo din po, mayroong training na ginagawa sa atin si Lord. Bago tayo humarap doon sa mga trials, sa mga pagsubok, o sa lalong higit pang pagtatagumpay. At ngayon, ilang bagay po ang nais nating makita doon sa pagbabagong anyo na nangyari kay Jesus Christ. Because transfiguration of Jesus was God's answer to our need. Katulad po ng katugunan kay Jesus Christ at doon sa mga disciples. And I do believe na ito po ay applicable sa ating pangangailangan ngayon. Sino po sa inyo maraming pangangailangan? Ay, konti lang. Sino sa atin may mga hinaharap tayo, mga pagsubok? Aba, konti din lang. Sino sa atin, sa tingin nyo, marami pa akong mahaharapin sa kinabukasan? Wow! Salamat. Alam na mga mag-aaral yon. Kasi po, nasa 4th grading na ngayon. Kaya maraming requirements na kailangang ihanda. Alam po nila yun. Marami silang kailangang pagdaanan. Pero napakaganda po yung experience sa Jesus Christ at nung 3 disciples, patuloy din nating ma-experience. Para sa pagharap natin, sa lahat ng mga sasalungahin pa natin, tayo po ay magtagumpay. Ano po? Una, ay yung pong the strength of God's glory. Yung kaningningan po ni Jesus Christ. Yung si Jesus Christ daw po ay nag-transform.
Sino sa inyo ang nanonood ng yung mga anime, di ba? May mga tapos. Ang bilis ng taas ng kamay, oh. Ayan. Kasi mga bata po sila, kaya nanonood sila ng ganon. Yung mga nagtatransform. Sino po sa ating mga adult ang nanonood ng mga yung mga nagtatransform, di ba? Ayan. Medyo nakingiti kayo. Parang sinisilayan niya din ata yun pagka may mga palabas na ganon. Ano po? Kasi mga bata sila, ano po. Pero ayun yung mga anak, yung transformation na yun, hindi naman totoo yun. Ano po? Kasi yun ay mga kathang isip. Yun. Kaya, nahalaala ko, meron akong pamangkin, umakyat din siya sa 3rd floor. Kasi magta-transform siya. Ang kanyang gustong pagka-transform na ginagaya ni si Bioman. O, diba? Wala na yun ngayon, ano? Walang bayo. Ano ngayon? Wala nang Bioman ngayon na Superman. Wala nang Bioman. Alam nyo, mabuti na lang kasi bata siya eh. Hindi niya alam, katulad nyo, katang-isip yun. Alam nyo ba, gumanyan na siya, sumigaw na siya ng Bioman! Buti na lang, yung tita ko nahawakan siya sa damit. Kasi tatalo na siya. Ano kaya nangyayari sa kanya? Mamatay. Diba? Kasi akala niya, totoo yun. Pagka sumigaw ka ng Bioman, totoo. Hindi po totoo yun. Kasi kathang isip. Yun. Pero, ang nangyari pong transformation kay Jesus Christ, real. Totoo? Totoo. Hindi kathang isip. Yun, totoo. Totoo po yun. At sabi nga ni Peter, di ba, kasama siya, sabi niya, alam nyo, kami ang saksi sa kanyang kaningningan, sa kanyang kaluwalhatian. Sabi niya, kitang-kita namin, nagniningning si Jesus Christ. Sabi nga nung account, ang puti-puti niya. Tingnan nyo nga yung damit nyo. Ayan. Maputi pa dyan. Maputi ang puti-puti ni Jesus Christ. Wala daw makakapagpaputi ng ganon. Kahit gamitan ng Tide, Ariel, ano pa? Champion, ano pa? Pagsama-samahin nyo na yon. Lagyan nyo pa ng Sonrox, ng Clorox, ano pa? Walang makakapagpaputi ng ganon. Kasi nagniningning si Jesus Christ. Nagniningning siya. Ayun. Kaya ang tindi ng power, ang tindi ng lakas. Diba? Nakita nila. Talagang amazed sila. Sabi nga ni John, kasi si John, di ba kasama? Si Peter, si John, tsaka si James. Sabi ni John sa kanyang description, katulad daw ito ng araw na nagliliwanag sa katanghaliang tapat. Natitigan niyo na bang araw? Alam niyo po, pagka tumitig tayo sa araw, magkukos ito ng ating pagkabulag. Hindi tayo pwedeng tumitig sa Kanya. Lalo na po sa katanghaliang tapat. Grabe. Paano matititigan si Jesus Christ noon? Grabe po yung Kanyang glory. Bakit ba ganon? Kasi po si Jesus, nasa Kanyang intensive session of prayer and devotion at that time. Kaya nga sila pumunta doon para walang makadistract sa kanila. Para walang makapag-interrupt. Doon po sa isang account, alam niyo si Jesus nag-pray sa Book of Luke, sa Gospel ni Luke. Yung tatlo, alam niyo bang ginagawa? Natutulog. Kaya nagulat na lang sila. Doon biglang nakita lang ganon. Kasi doon sa isang, natutulog po sila. So si Jesus nag-transform na. Okay. At ngayon dahil doon sa kanyang malalim na pakikipag-ugnayan kay Lord. Alam niyo ba, tayo din pwede mag-transform. Sino sa inyo gusto mag-transform? Mag-transfigure. Alam niyo, lahat tayo dapat natatransform.
tayong lahat. Anong transformation yun? Yung si Jesus ay nakikita sa ating mga buhay. Sabi nga, no, we need to be transformed into the image of Christ. Yung katabi mo, pag nakita mo siya, si Jesus nakikita ko sa'yo. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Nakikita ba si Jesus sa kanya? Sabihin mo sa kanya, alam mo, nakikita ko si Jesus sa'yo. Tapos sabihin mo siya, sa akin nakikita mo. Sabihin mo, oo naman. Diba? Si Jesus nakikita ko sa'yo. Alam niyo, di ba napakaganda? Na si Jesus nakikita sa ating buhay. At alam niyo, mangyayari po ito sa pamagitan ng Espiritu ni Lord. Kapag si Jesus Christ nasa atin, si Jesus Christ sa pamagitan ni Holy Spirit, tayo po ay kanyang tinatransform. Diba? Hindi tayo bagong na, naging bioman, naging she-man, naging superman. Ay, she-man ba? Naging superman. Ayun, diba? Ayun. Hindi po ganun. Pero, alam niyo ba, yung buhay natin, nakikita na bago ka na. Uy, bakit dati lagi ka nakasimangot? Ngayon, wow! Lagi nang nakangiti. O, diba? Tingnan yung katabi niyo, nakangiti ba? Diba? Sabihin mo, alam mo, pag nakangiti ka, para ko nang nakikita si Jesus. Nakangiti sa akin. Diba? Eh, subukan mong sumimangot. Sino kaya nakikita sa'yo? Kaya, masyadong magsisisi mga lalo, sabi ni Pastor Ala, naka-live daw po tayo. Diba? Pagka tinignan tayo ng ating mga kapatid sa ibahin natin, ano ba yung mga nagsisimba sa, bakit mga ganun ang mukha? Parang wala sa presence ni Lord, It's not pagka nasa presence ni Lord, ang saya. Diba? Okay. And then, hindi lamang po yung nagningning si Jesus Christ, yung glory nakita. Gayon din, nandun din the strength of great saints. Sinong nandun? Pinakinggan niyo ba magbasa? Bumasa ba tayo? Anong sabi? Sino daw po ang nandun? Si Moses at saka si Elijah. Si Moses ang ginamit ni Lord para ang mga Israelites ay maialis sa Egypt at madala sa promised land. Tapos Elijah is one of the great prophet. Diba? Si Elijah, sabi dun sa account natin, si Elijah ay, diba, kinuha ng chariots of fire. Wow! Hindi na siya dumaan sa kamatayan. Diba? Bigla na lang siya nawala. Dinala. Iniakyat. Antindi, no? Kasi siya po ay isang great prophet. Ano kaya ang reason bakit na doon si Moses at saka si Elijah? Sabi po doon sa Luke 9:31, kaya daw na doon yung dalawa is to discuss about Jesus' death, yung mangyayaring sakripisyo ni Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. Yun, nandun sila para palakasin ang loob ni Jesus Christ. At nandun din sila upang ipakita na si Jesus Christ talaga ang Son of God. He is the Messiah. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus Christ talaga, siya pala ang Messiah. Siya pala talaga ang anak ng Diyos. Pinatunayan ito ni Moses at saka ni Elijah. Nakalain niyo ba? Ang tagal-tagal ng panahon, daan-daang taon na, si Moses at saka si Elijah na doon na sa heaven. Pumunta para palakasin ang loob ni Jesus at i-discuss yung kanilang gagawing
pagliligtas sa mundo. Si Moses po ang nagre-represent sa law, yung kautusan. Diba? Dami-daming ilan ang utos na ibinigay sa mga Israelites? 639. Nire-represent po yun ni Moses kaya naman siya. Ngayon, si Elijah po ang nagre-represent doon sa mga prophets. At ito pong dalawang great saints na to, nandoon para i-honor si Jesus Christ. Para sambahin nila si Jesus Christ. At mag-minister sila kay Jesus Christ. At ito po ay nagpapahayag na yung kautusan at yung prophecy ng mga propeta ay ang fulfillment na kay Jesus Christ. Siya ang fulfillment. Siya ang fulfillment ng Old Testament. Si Jesus Christ. Yung Old Covenant, napalitan na ng New Covenant. At yan po ay si Jesus Christ. Fulfill po ni Jesus Christ ang prophetic, ang prophecy. Diba? Yung mga sinabi ng propeta, yung prophecy na sinabi nila, finulfill ni Jesus Christ siya. Moses and Elijah were symbolically transferring the old prophetic priestly offices kay Jesus Christ. Eto na, Jesus, nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na. At sabi nga ni Jesus doon sa Luke 18:31, sabi niya po doon, yung 12 disciples, sinama niya din. Tapos sabi niya, pupunta na tayo sa Jerusalem. Ito na yung panahon. Isa-celebrate natin yan sa month of April. Ito na ang panahon. Pupunta na tayo sa Jerusalem. Para ganapin ko ang lahat ng inihula ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. So si Jesus Christ po ang kaganapan ng hula. Pangatlo, nagpapalakas po sa atin. Sabi nga, kung paanong pinalakas yung tatlo, sa atin din po ay yung heavenly experience. Yung spiritual experience, di ba? Sabi dun sa biglang nagising yung tatlong alagad. Wow! Nasaan ba kami? Yung glory ni Lord, nandoon. At alam nyo, sabi nga, na-experience daw po ng mga alagad yung taste ng joy, peace, security, fulfillment, and perfection. Yung heavenly joy and peace nandoon. Kaya anong sabi ng tatlo sa pangunguna ni Pedro? Ay, Guro, Panginoon, huwag na tayong umalis dito. Ayaw na nilang umalis doon. Kasi sabi po lang, magtatayo na lamang tayo na kubol. At tayo rin po, sa ating karanasan, kapag tayo po ay nasa loob ng sanctuary ni Lord, di ba? Nararanasan din natin yung presensya ni Lord. Ngayon, ayaw na nating umalis. Parang sabi mo, pwede bang sa church na lang ang magbahay? Yung bang gustong-gusto mo, lagi ka nasa church? Sino ba sa inyo gusto nyo lagi nasa church? Kasi, sabi mo, narito yung presence ni Lord, ayaw ko nang umalis. Diba? O gusto niyo naman, ano ba yan? Tagal-tagal naman ang message ni Pastor. Tagal naman. 2 hours na. Naku, marami pa akong bisita sa bahay. Diba? Nagmamadali. O kaya naman, late nang dadating. Diba? Kasi hindi excited. Sino po sa inyo excited sa presence ni Lord? Alam niyo po, sa presensya ng Lord, na doon ang kaganapan. Yung fulfillment na hindi maibibigay ng pera, ng kayamanan, lahat ng KKK na kay Jesus Christ. Sa presence niya. Sabi nga po, wala ka nang hahanapin pa kapag ikaw ay nasa presensya ng Lord. Pero siyempre,
as the Lord strengthen us. Hindi naman tayo pwede mag-stay dito. Katulad ng tatlo. Katulad ni Jesus, hindi siya pwede nandoon na lang. Kailangan niya kasi isakatuparan ng kanyang misyon ng pagliligtas. At yung mga alagad din, kailangan din nilang ipahayag si Jesus. Pero maganda po dito, as the Lord strengthen us, ano po, tayo ay hahayo. At sasabihin natin sa iba, ang sa atin karanasan na ipinaranas sa atin ni Lord. Sasabihin mo sa kapitbahay mo, alam mo, ang sarap sa presensya ni Lord. Yun yun. Sa mga mag-aaral, masasabi nila, ano mo, pag na kay Jesus ka pala, ang sarap ng pakaramdam. Diba? Pag nag-pray ka, pag nagbabasa ka ng word niya, ang sarap. At yun din ipinaranas po sa kanila, yung the strength of God's presence sa pamagitan po ng alapaan. Yan, natin yung dazzling light na yun. Ang sabi po doon, sila po ay nilukuban ng clouds. At yung tinatawag na Shekinah glory na nagsisimbolize sa presence ni Lord. Yun din po yung same cloud na nag-guide doon sa mga Israelites paalis na Egypt. Yun din po yung lumulukod doon sa tabernacle. Doon po sa most holy place. At yung glorious and brilliant po niyan, like sabi ni Peter, majestic glory. At habang naroon po, ano ang napakinggan nila? Pinakinggan niyo ba ang sinabi ni God the Father? Anong sabi? This is my Son, whom I love, in whom I am pleased. Listen to Him. Sabi po doon, tayo, naririto, at ang mensahe ng Diyos is the same for us. The message of God was, is, and ever will be. Si Jesus Christ, ang beloved Son. At dapat tayong makinig sa Kanya. Dahil siya lamang at nasa Kanya ang lahat. Siya ang may likha. Siya ang katugunan sa lahat ng ating pangailangan. Ngayon, sa panahon ito, paano natin maririnig ang Diyos na nag-uusap sa atin? Sa pamagitan ng Kanyang salita, sa pamagitan ng Biblia, sa pamagitan ng patuloy nating pananalangin. At doon lalago tayo at mararanasan natin ang presensya ni Lord. Kaya nga merong awit yung mga bata eh. Pero awit din natin itong mga may edad na, di ba? Yung Read Your Bible. Children, alam niyo ba yun? Oo, ituturo ng ating choir yun. Sige nga, paawit natin yung Read Your Bible. Sige. Ayan. Pakinggan nyo ha. And you grow. Ayan, sa tataasan nyo na, no? And you grow. Alam mo, kasi lalo tayo maging ganap. Lumaki tayo, hindi lamang in body, but in spirit. Yun yung sinasabi sa atin. Tayo daw ay lumaki na magsuko. Read your Bible. Di ba? May Bible kayo? Hindi lang ata nyo dala ngayon, ano. Ayan, so may Bible tayo, di ba? Pagka-chapel service, lagi tayo nagbabasa ng Biblia. Tapos pray. So maganda yun, para tayo lumago at lumago. And finally, doon sa verse 9, na-experience po sinasabi sa atin ngayon, the strength, the power of the resurrection of Christ. The resurrection proves that Jesus Christ is definitely the Son of God. The resurrection, yung pagkabuhay na magaling ni Jesus Christ, ay nagpapatunay po, totoo ang transfiguration. Totoo ang pagbabagong anyo ni Jesus Christ. Totoo nangyari po ito.
Buhay na buhay si Jesus Christ. At ngayon, naroon sa kalangitan. Umakyat po siya doon para sa atin. Ang ginagawa niya doon, pinag-prepare niya tayo ng lugar doon. Para tayo, nananampalataya sa Kanya, ay meron ding eternal life. At yung presence ni Lord, hindi lamang natin tumaranasan, kundi eternally, we will experience the presence of God. Kung wala ng pagluha, wala ng sakit, wala ng sumasakit na mga balakang, tuhod, doon sa langit yun. Wala ng pagluha. Jesus Christ is the Messiah, the Son of God. Believe in Him. Absolutely. Believing in Jesus Christ is essential. This is the most important thing dapat gawin ng bawat isa. Today, let us give thanks to Jesus Christ as we experience His glory, the heavenly appearance, His presence, the power of His resurrection. Sapagkat sa pamagitan lahat ng ito, tayo ay nagtagumpay. Lumakas tayo. Noon, pinalakas tayo ni Lord. Yung mga estudyante, dati grade 1 lang. Ngayon, grade 4 na. At yan po, si Lord ang nagkaloob. Lumakas tayo. Yung mga parents, binigyan ni Lord ng lakas para makapag-work. Galing po yan kay Lord. Kasi, alam nyo, every morning, pag hindi inalaw ni Lord na tayo makabangon, hindi po tayo makakabangon. Pag hindi niya inalaw ng mga apaan natin, may ihakbang natin, hindi po natin yan may ihakbang. Kahit gaanong vitamins ang inumin natin, hindi po mangyayari yan. Dahil si Lord ay may control ng ating buhay. Ngayon, marami pang haharapin ng bawat sa atin. Hiningin po natin sa Kanya. Napatuloy natin siyang maranasan sa ating buhay. Upang sa mga darating pang salungahin, mga pagsubok sa ating mga mag-aaral, mga examinations, ang requirements, ang pag-iakyat nila sa panibagong antas ng pag-aaral. Sa mga magulang, upang patuloy na maitaguyod ang mga anak sa pag-aaral. At sa marami pang mga kailangang harapin. Sa mga guro, upang sila'y patuloy na palakasin ng Panginoon, upang maibigay ang pinakalagi, upang maituro sa mga bata ang dapat nilang matutunan. Ngayon po inaayahan ko ang ating mga mag-aaral, ang mga magulang, samahan po ninyo ang inyong mga anak, maging ang ating mga guro. Habang inaawit po natin ang awit nito, awit ng puso, maging panalangin ang ating puso. Dahil palakasin ang Panginoon. Huwag tayong magkulang sa Kanyang kalakasan. At maging kayo po na nasa inyong mga upuan, mga kapatid. Nais po ninyo na patuloy kay Lord ang Kanyang pagpapalakas, ang Kanyang presensya. Let's invite you. Stand. Sige mga anak, halika kayo. Students natin. Together with your parents, pati po ang mga guro. Patuloy tayo. Sige naman, pagkarita. Habang inaawit natin, sige po mga parents, sinayang ko kayo lumapit. Tabihin niyo po ang inyong mga anak. Dapat niyo silang samahan. Sige, lapit ka rito. Halika kayo rito. Dito. Gising sa umaga, naalala ka, nasasabi ka puso ko, na makakiling ka. Sige po mga parents. Ano po ang inyong mga anak? Sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Sige po, dito po yung iba. Ako
Yes, sabihin natin kay Lord, Lord, ayaw kong magkulang. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sige po, sabihin ng ating mga puso, awitin natin, ayaw kong magkulang. Ayaw ko Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Yes. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ang kapatid, katulad ng araw na ito, ang lakas natin ang gagaling sa ating Panginoon. Sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang at guro. At maging kayo po nasa upuan ngayon. Pero po natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Sige po, taas natin ang ating mga kamay sa kay Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Aming Diyos, kayo po ang pinanggagalingan ng kalakasan. Nagpapasalamat po kami. Sa nagdaang panahon, pinalakas po ninyo ang bawat isa. Nagdagumpay po kami sa lahat ng mga pagsubok. Sa lahat, Panginoon, ng mga salungahin ng buhay. Nakamtan po namin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ngayon, kami po'y narito. Patuloy na humingi ng iyong presensya, ng iyong kaningingan sa aming buhay. Lord Jesus, we invite you in our hearts, O God. Kayo po ang patuloy na mahayag sa aming mga buhay upang ang kalakasan ninyo ay aming maranasan upang kami po'y patuloy na magtagumpay. Panginoon, marami pa po ang kailangan gawin. Katulad ng sinabi po ng isa sa iyong propeta, ni Propeta Isaiah, ang nagtitiwala po sa inyo ay magiging katulad ng walang pagod na pakpak ng agila. Siya po nilipad ng nilipad. Tatakbo ng tatakbo. Ngunit di manghihina. Ito po ay sa spiritual na karanasan namin. At ito rin po ay nangyayari sa aming pisikal na kalagayan. Kaya naman aming Diyos, narito po ang mga mag-aaral mula sa ika-4 na baita. Marami pa po silang kakaharapin, Panginoon. Lord, tulungan po ninyo sila. Palakasin po ninyo sila. Mapagtaguntayan po nila lahat ng kanilang mga requirements. At ang preparasyon nila sa pag-aakyat po nila sa ika-5 baitang, samahan po ninyo sila. Narito rin, Panginoon, ang kanilang mga magulang. Palakasin din po ninyo sila ng iyong presensya. Kayo po ang maglampatuloy na maranasan sa kanilang buhay. Meron po silang iba't ibang mga suliranin na hinakaharap. Meron po mga iba't ibang pangangailangan. Panginoon, kayo po ang nangapagkaloob ng lahat ng bagay. Kaya naman aming Diyos, narito kami. Nagtitiwala po kami sa inyo. Sasamahan mo po ang bawat isa. O Lord, naging Panginoon yung mga anak na nasa upuan lamang nila. Kung sila nanghihina ang naglulupay-pay, palakasin niyo po sila na iyong presensya. Paghanila mo po ang puso ng bawat isa at kayong patuloy na maluwalhati sa lahat po ng aming gagawin. Lord Jesus, marami pong salamat. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Pinalakas po ninyo kami at patuloy pa ninyo kaming palalakasin upang kami ay magtagumpay. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagdakila
salamat po, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus sa kanyang patuloy na pagpapalakas sa buhay ng bawat isa. Okay? Pwede na pong huwag na bumalik sa upuan yung ating mga bata, mga nag-aaral. Ayan, yung mga parents na lang po. Kasi handugan din tayo ng handugan si Lord ng mga bata ng awit ng papuri.
Purihin ng Panginoon sa mensahe na ating narinig at purihin ng Panginoon sa ibinigay na pahayagan ng Diyos sa magitan ng ating mga mag-aaral. Mga kapatid, narito po ang handog pangungusap ng banal na kasulatan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Balik po natin ang kabutihan ng Diyos sa magitan ng ating mga kaloob na ikapu, pag-ibig, pangako, pasasalamat at yung pong ating pledge, para po sa ating new phase ng ating faith building. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power of love. You lift the lonely ones. Jesus. Narito, O Diyos, ang mga kaloob ng inyong mga anak. Kapahayagan ng kanilang pagtugon dahil sa inyong kabutihan. Pagpalain po ito, Panginoon, at maging kabahagi sa pagpapalawig ng inyong paghahari sa buhay ng maraming tao. Ngayon din, pagpalain po ang lahat ng mga nakiisa na pagtuloy na dumaloy sa kanilang mga buhay ang siksik, liglig, at nag-uumapaw na biyaya sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Po ang kapuluhan. Mayroon po tayong tutulog na tatanggapin at bibinyagan na isang sanggol. Dito po. Mga kapatid, mga kababayan, ang ating Panginoon Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito ay kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan ng paglikha ng buhay. At dahil dito, marapat lamang na ating pong tanggapin ng mayroong kasagraduhan at kabanalan ang regalo ng buhay. Dahil dito, kayong mga magulang,
ninong at ninang, marap po tayo kay Lord. Sapagkat dinala niyo rito ang isang sanggol sa katauhan ni Jermaine Elijah. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, pabayanin niyong lumapit sa akin ng mga maliliit na bata. Sapagkat sa kanila natutulad ang paghahari ng Diyos. Kaya dahil dito pananagutan, unang-una ng mga magulang at ng mga ninong at ninang, ang tungkulin kung papaano palalakihin ang batang ito sa nais ng ating Panginoon Diyos. Yung mga magulang ni Jeremiah, Jermaine, Elijah, at mga ninong at ninang. Pinapahayag pa ninyo na si Jesucristo ang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Pinagsisisihan niyo ba ang inyong mga kasalanan bilang pakikibahagi sa kaharian ng Diyos? Kayo ba ay nangangako na inyong tutuparin ang tungkulin na iniatang sa inyo ng Panginoon para palakihin ang batang ito? Una, dapat tungkulin po ninyo na turuan siya ng mga gawain patungkol sa ating Panginoon. Tuturuan niyo ba si Jermaine Elijah na manalangin? Tuturuan niyo ba siya na pag-araw ng linggo ay nasa loob ng simbahan? Dapat ang mga magulang modelo ng pananampalataya. Tuturuan niyo ba siyang magbasa ng Biblia? At tuturuan niyo ba siya na maging magalang sa lahat ng pagkakataon? Kapatid, narinig natin ang mga pangakong ito at ngayon ay inaanyayahan ko po ang kongregasyon na tumayo bilang pagkilala sa ating Diyos na siyang lumikha ng buhay kay Jermaine. Inaanyayahan ko ang magulang, bata, alip po kay mga ninong-ninang. Jermaine Elijah, binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po si Jermaine Elijah kasama ang mga magulang, mga ninong at ninang, pati na po ang buong kongregasyon. Na kami, O Diyos, ay dumadalangin at lumalapit sa inyo. Na inyo pong pagpalain si Jermaine Elijah. Na siya, Panginoon, ay inyo pong tutulungan, gagabayan, upang siya po ay magkaroon ng mayaman at mayabong na karanasan ng pagkakilala sa inyo, Panginoon Kristo. Aming dinadalangin, O Diyos, na magkaroon siya ng malalim na kamalayan sa inyong katuruan sa magitan ng bawat isang narito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay maging kasangkapan sa pagpapalaki sa batang ito. Sa pangalan ni Jesus.
lagot ng kasama, halos di na makuha, umawag sa pangka, ngunit ang Panginoon ay siya nagaon at umampo, itinas ng pag-ibig nang walang sumagin, tinangkinig, itinas ng pag-ibig nang walang sumagin, masasako hanggang sa malago. Sa pag-ibig ay tunay, kaluluwa ko'y alay. Sa paglilingkod ng kailanman, itinas ng pag-ibig nang wala ng sumagit. Sa aming paglapit na ito, Diyos, nakita namin ang iyong nuningning, ang iyong ningning sa bawat isa sa amin. Nagbago ngayon ang aming mga buhay dahil sa pagkakilala sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa mga pagkapasakit mo. Salamat sa buhay mo na binigay niyo po sa amin. Malinaw na malinaw sa amin narinig ang iyong kapangyarihan ng salita na ikaw ay ang aming kalakasan. Salamat po, Panginoon. Napakabuti po ninyo, Diyos, sa aming lahat. Kaya naman, sa aming paglapit sa iyong harapan, tanda ito ng pagtatalaga ng aming buhay sa iyo. Na kami ay sumasampalataya sa iyo. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon namin at tagapagligtas. Ito ang bawat buhay namin. Tanggapin niyo po kami at ito po ay handa po namin paglingkod laan lamang sa iyo. Gamitin niyo po kami sa iba't ibang uri ng paglilingkod o larangan ng paglilingkod. Nais namin ang kaluwatian mo at ang ningning mo ay makita sa amin, O Diyos. Gayun sa aming mga paglapit at pagluhod na ito sa iyo, ay nilalapit namin ang aming mga kahinaan, ang aming mga kalungkutan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami makapagpatuloy sa bawat hamon ng aming buhay na ito, Diyos. Pinadalain ko po at nilalapit ko po sa iyo ang aking mga kapatid na sino mang may kalungkutan sa kanilang puso. Palitan mo ito ng kagalakan, O Diyos. Tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan. Ano man ang uri ng problema ito, Diyos? Ano mang kalungkutan ito? Alam ko ito ay mapapalitan mo ng kagalakan. Sino man sa kanila na dumadalangin, na pagalingin ang mga may sakit. O Diyos, na hindi na ibigay mo po sa kanila kagalingan na ito sa kanila. Pinadalain ko rin po, Panginoon, ang mga kabuhayan ng aking mga kapatid, ang kanilang mga tahian, ang kanilang mga gawaan, ang kanilang mga tindahan, ano pa man uri ng negosyong ito, malaki man o maliit, pagyamanin at pagpalain ito, Diyos. Ang mga kapatid namin nasa iba't ibang profesyon, O Diyos. Ang mga kapatid po namin nasa ibang bansa. Panginoon, lahat sila ay pagpalain at pagyamanin. Ngayon ay araw ng pasalamat ng aming paaralan. Pagpalain niyo po ang paaralan na ito ng TMCS. Pagpalain niyo po ang maguro. Pagpalain niyo po ang mga pamunuan. Pagpalain niyo po ang mga estudyante o mag-aaral. Pagpalain niyo po ang mga magulang na siyang nagtiwala
sa paaralan ito, upang kanilang anak ay dito matuto at makakilala sa iyo, O Diyos. Panginoon, salamat po. Ito po ang mga pasalamat, tanggapin niyo po, O Diyos. Kaya hindi ng aming bayan, ang aming munting bayan ng Taytay, ay nagdiriwang ng pasasalamat. Iba't iba man ang kaugalian meron dito sa amin, subalit ang pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming kabuhayan ay sa iyo. Ang lahat ng aming ani ay sa iyo. Salamat po sa lahat ng pagpapalang binigay niyo po sa amin. Gayun din, O Diyos, ang aming bansa. Pagpalain niyo po at bigyan niyo ng katahimikan at kapayapaan. Pagyamanin ito, O Diyos. Gayun din ang Taytay United Methodist Church. Ingatan niyo po ito. Lalo na nahaharap kami sa pagbabagong anyo ng gusaling ng pananampalataya. Panginoon, samahan niyo po ang mga nag-pledge at magbe-pledge pa, Panginoon. 20 years ago, Panginoon, ay pinatunayan mo na ikaw ang tapat na Diyos. Kung saan ay natayo ang gusaling ito, ngayon ito ay babaguhin. At kami po ay namalapit muli sa iyo at humihingi ng yaman na ito, Panginoon. 2 million ang kailangan po nito, Panginoon. Pagkaloob niyo po ito sa amin. Sa pamagitan ng mga anak mo na nagpe-pledge. Panginoon, ang kabuuan ng United Methodist Church ay pagpalain mo at lahat ng ibanghelyong simbahan na ngayon nagdiriwang ng pananambahan ay pagpalain mo. Kami ay sa iyo at kami, Panginoon, ay sumasampalataya. Kaya tanggapin niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Upang kayo'y masaging sa lumabangis, siya ang Panginoon, dapat na masunod. Dito ang kanyang layon sundin ngayon. Itinas ng pag-ibig na wala ng sumagit. Itinas ng pag-ibig nang wala ng sumagit, inangkilig. At ngayon sa ating paglisan sa bahay-sambahan, sa bahay dalanginan, pumayo tayo at sabihin natin ng mabuting balita sa marami. At ngayon, tanggapin ninyo ang masaganang basbas at ang patuloy na pakikisan ng Banal na Espiritu. Ang kanyang tanglaong aliw, ang kasaganaan, kapayapaan, ang siyang manguna sa bawat sa inyo at sa inyong buong pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your